Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Sa mansulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, mga TV News Anchor na tameme po sa ibinunyag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol kay BBM. Bago po natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito, panoorin na po natin ang buong video, mga kababayan. Sakaling gagawa po kayo ng isang TV commercial or campaigning, ano pong sayaw ang sasayaw? Ano pong dance moves sasayaw? Hindi ako sasayaw sapagkat ang problema ng ating bansa ay seryoso at nangangailangan ng mga seryosong tao na magbibigay ng seryosong solusyon. Hindi solusyon ang pasayaw-sayaw, hindi solusyon ang pagbibigay ng katatawanan sapagkat seryoso ang ating problema. Ayan po tuloy. O kaumpisa pa lang napahiya na itong reporter na to. Bakit ka nga naman sasayaw lang, di ba? Kung seryoso ka sa pagtakbo mo doon sa pagkasenador at maglingkod sa bayan, di ba ho? Kailangan seryosohin ho ito. Hindi ho talagang kailangan mo sumayaw para magpatawa lang, di ba ho, mga kababayan? Sige po, panoorin na po natin ang buong video ng ito nga ang kanilang pagtanong kay Attorney Vic Rodriguez ng itong mga TV anchor ng News 5. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Pangalan lang, ano? Pangalan, konting kung anong background Okay. nyo sa politics. And Dito then, po. ang pinakahuli, attorney, aplikante sa pagka-senador, nag-a-apply bilang senador. Okay. Okay. We are rolling po. Thank you, attorney. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog at formal at opisyal na aplikante ninyo pagka-senador. Nakilala kayo, Attorney Vic, bilang talagang supporter. At kasama kayo doon sa campaign ni PBBM na ngayon presidente na natin. Naging executive secretary po kayo. So yung relasyon po ninyong dalawa, talagang nakita ng taong bayan na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung kami magkasama, even before siya naging presidente, and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao I campaigned very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino, ibig sabihin, binigo natin sila. Ayoko. So kayo ba ay ang sinasabi ko tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, merong akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order Number 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila Dahil nakialam na nga, yung lagi kong sinasabi na gustong maging Pangulo, wala namang mandato kahit iisang boto. Ayoko yun. At sino yan? Iisa lang ang Pangulo. Marami doon. Madami doon. Hasta ang Pangulo walang mandato. Hindi pwede yun. Kinakailangan yung Pangulo mag-assert. Binoto ka 31 milyong Pilipino bumoto sa iyo. Essentially, he was given a clean sheet
sulat mo kung anong klaseng panguluhan ang gusto mo. It's a license to do good, not to oppress the people. Sir, but by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat? I'm referring of course to the President. Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, ang sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, Ed. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun, Ed. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was executive secretary, this you ought to know, wala ako sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. Pero sir, in that case, that's even more personal. So why did you work, why did you help him if in the end, did you get an epiphany of sorts among the other issues that have been coming up? Magaganda For example, yun. sir, you've called for a hair follicle test. That's one. Yes. Was that an issue even before as far as you No. were concerned? No. Also, what about the allegations of ill-gotten wealth of his family? Were these ever addressed as far as you were concerned to your satisfaction? Let's talk about the hair follicle test. Alam naman ninyo na ako yung naglabas ng kanyang negative drug test November of 2021. Mainit na mainit yan na pinag-uusapan. Ako rin yung unang sumagot sa isang kilalang radio station AM. Ako unang sumagot. In-interview ako maaga-maaga na gano'n. We don't feel alluded to. And then, merong resulta ng drug test. Ako nagdala sa PIDEA. Dapat yun PIDEA lang eh. I made my call, no? Daling ko ng NBI, daling ko ng Camp Crame. You know why? Sabi ko, kaya mahirap na yan. Baka mamaya may mag-operate yung unit na merong Drug Enforcement Authority, madali ito, ma-set up, etc. Ganun ko siya pinagmamalasakitan. Binigyan ko ng kopya yung 3 ahensya. Ngayon, hindi mamatay-matay ang storya yan eh. Katangi-tangi, kanya lang yung storya yan eh. Nahihiya na rin ako dahil ang dami naniningil sa akin. Baka naman peke yung pinakita mo o nagpakita ka ng peke. Ed, yung salita ko pwede mong panghawakan. Kanya pagka may ganyan, para matapos siya, wala ka naman pangamba, di magsailalim ka sa drug test, ganun kasimple. Para nang sa ganun, kung negative ka, edi salamat. Pwede pa rin panghawakan yung aking salita, yung kredibilidad ko, hindi malulusaw. Ngayon, pagka ikay nag-positive, problema mo yun. Harapin mo yung problema mo. Pero sir, that's a hypothetical eh. You've known him for a long time. You, well, not work for him, but sabi nga, you helped him Yes. from way back. So I suppose you know his character, his what he does, how he thinks. My ears were not, it's not a virgin. My ears, no. Naririnig ko yung usapin. But to be fair to him, yung sinasabing ba't hindi ko raw sabihin, to be fair to Bongbong Marcos, hindi ko siya nakita. Kagaya ng ibinibintang na iba na na-witness ko, hindi ko nakita. To be fair and to settle this whole issue, wala akong nakitang ganun. Wala akong nakitang ganun. Kaya nga para matapos na, para fair sa kanya, fair sa lahat, di sumailalim ka, tapos ang storya. Ganun kasimple. And anyway, I stand by what I have said. Article 11, Section 1, public office is a public trust, and all public officials must at all times be accountable to the people. And it's the same article of the Constitution that they're using against their perceived critics or rivals in government. Oh, tama nga ho yun, di ba ho, mga kababayan? Kailangan na lang ng magpa-hair follicle test. Bakit hindi ba magawa-gawa yun, mga kababayan? Di ba, narinig nyo naman kay Attorney Vic Rodriguez na hindi niya ho talaga nakita mismo na ito nga, di nga niya sinisiraan to si BBM na talagang humihit-hit. Pero yun lang, para malaman talaga ng mga tao, mga mamayan na talagang ito nga, inaano sa kanya na patunayan niya. Di ba ho? Yan lang ho ang kailangan natin para ho mawala na ho yung usapan. Gawin niya na ho yan. Di ba ho, mga kababayan? Sige, tuloy po natin. O sige, segue na ako from the Marcoses to accountability. Nabanggit na po niyo yun eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From medyo maliit yun, 1 million. Baka katakot-takot maubos yung bibigyan natin. Nung una ko si Attorney Vic, sabi niya pa 5 million. Kaya nagtaka ako, binaba niya na ngayon sa 1 million. May 500,000 yan. Sinusubaybayan ko rin naman yung kolum mo, Ami, at nagkigalit ka rin sa mansala, nag-expose ka rin ng mga corrupt. Ang totoo naman talaga, kahit ang ordinaryong tao sa kalsada,
galit sa corruption dahil sabi ko nga, yan ang alpha and omega ng maraming kahirapan nating Pilipino. And yes, the last time I was a guest ni Miss Cheryl ay 5 million 5 yan. million ba tayo nun? Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee Yes. report. Sinasalaula pati yung proseso ng pagpasa ng budget 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Kaya sabi ko, baba na natin ito. Kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it will be a deterrent. It will serve as a great deterrent sa mga magnanakaw. And I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak Bakit? Nakaamba yung plunder Pagka kumatikati ka may nakialam ka riyan And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gustong mabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga sino pa sumunod sa'yo. Dahil wag mo nang pakialaman yung pera ng gobyerno. Yung death penalty, isang pinakamalaking hindrance dyan. Well, we are expecting very strong pushback from the Catholic Church, of course. Paano po yung haharapin yon kung sakasakali? Because you are advocating, hindi ba kayo nag-aalala na maapektuhan yung kampanya nyo? Hindi. Dahil sinasabi ko lang naman yung totoo at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sinasabi sa banal na kasulatan namin, huwag kang magnakaw. Hindi naman sinabi na huwag kang magnakaw at huwag mong paabutin ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Pwede isang sentimo o 50 million. Simple lang naman yung Biblia di pasimplihin din natin yung batas ng tao. Now I'm talking about the death penalty. Yes. Huwag kang magnakaw and then yung death penalty isunod natin dahil kada pisong ninanakaw, kinabukasan ng batang Pilipinong ninanakaw din Kada pera na linalabas natin sa budget na ninanakaw, ilang bibigyan na hindi nakakakain ng tama. Yun ang ating labanan. Let's get real. Ang problema natin talaga korupsyon Bata pa ako, yan ang naririnig natin. Hindi naman nabawasan nag-escalate pa Yes, sir. I think we all agree. Pero sir, my question is this is it the Tama ho yun, mga kababayan. Kailangan ito nga ipanalo natin to si Attorney Vic Rodriguez dahil nga kailangan na ho natin itong death penalty sa mga magnanakaw ho para hindi na ho tularan ng mga at ituloy yung mga pangloloko sa atin ng mga mga politikong ito, di ba? Para may takot na ho sila, mga kababayan, na magnakaw. Kahit 1 million, ano pa nga yan, 1 million, masyadong malaki pa nga yan, gawin nating 100,000 na lang. Di ba ho? Ayan, para hindi ho talaga, yung mga tao, matakot. Yung mga politiko natin na magnakaw, mga kababayan. Yan ang kailangan natin. Di ba ho? Pag siguro natupad yan, at naging batas ho, wala na ho magiging corruption, mga kababayan, at magiging matino lahat ng mga politikong yan, at gaganda ho ang ekonomiya natin. punishment, death penalty for 1 million pesos to be considered plunder, or is it the enforcement? Kasi in all those things that we have the death penalty, ang mga na death penalty talaga. Mahirap, sir. Respectfully, si Pangulong Erap was convicted of plunder. Of course, wala na death penalty noon. But and even then, na-pardon pa. So you have that. Inaral ko rin naman yan na with all due respect to you, hindi pwedeng maging sukatan yung huling death penalty dahil isa lang naman ang nasentensyahan pagkatapos nung sinuspindi. The last one was si Leo Echegaray. After that, tinigil agad So how can you measure the success of a particular law meeting out death penalty kung isang beses pa lang? Hindi magkakaroon siya ng epekto Let it run. Hayaan mo lang. Bakit sa Singapore meron pang ganun? Napakayaman. Bakit sa Vietnam ganun para malabanan ng korupsyon? Well, so clearly they're more efficient when it comes to enforcement of their laws. My question is that is it the punishment? Is it lowering it? Or is it fixing the law so that it's or fixing the enforcers so that you really get to catch the people? Pagka nakasuhan ka ng plunder na 1 million, halimbawa yung threshold,
hindi mo pwedeng sabihin pag naging final na yung hatol sa'yo na hindi ka binigyan ng due process. Bakit? Walang nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Una. And you're going to get the best law firm or lawyers to represent you. Nandiyan na magta-trial kayo sa RTC o Sandigan Bayan. Pag natalo ka dyan, mag-a-appeal yan eh. All the way sa kung ano-anong korte hanggang Supreme Court. Eh pagka umabot ka sa sukdulan, guilty ka sigurado. So wala tayong debate dun. Kung sino mahahatulan yan, all the way to the Supreme Court, guilty ka. And then this is the penalty that should be meted out. Pero sir, but my question nga is, how do we make sure that we catch the right people and not have all these people slipping through the cracks? Kasi the justice system in this country clearly is on the faulty side, as well as the enforcement system in the country is clearly on the faulty side. So, yun po. I understand where you're coming from na kailangan ng mahigpit na parusa at sa mas mababang threshold. Pero yung panghuhuli sa kanila... Baka may proposal din kayo to improve the judicial system kasi yan ang problema. Or the enforcement system. And criminal justice system. Talaga naman, dapat lahat yun, the whole gamut. And of course, the media, yung fourth estate, will play a big role in the community. Kasi nga, kasama yan sa pillars of our justice system. Di ba? Yung aktibo, vigilant, nagsusumbong, nagmamatsyag, kailangan yun. Yung media at saka yung ordinaryong tao. Otherwise, I agree with you. Magtatakpanan yan. Di ba magtatakipan niya? Pare-pareho eh. Hindi yung pinakamataas na posisyon ang naiipit or nakapukpok, yung mga nasa ilalim, yung mga... Oo, kaya ganyan din daw, ayaw na pumirma ng lahat kasi sa kanila ang bagsak. Maganda rin yun, di ba? Pagka ayaw ng pumirma ng ilalim. Kasi mapipilitan yung ibabaw na magtino. Wala nang gusto magpagamit sa iyo eh. Gagamit mo palagi. And I think mabuti rin yun na mayroong ganyang serious na parusa at ibaba natin yung plan para lalo walang kumilos. Yung mga empleyado, hindi ako naniniwala na gusto nyo yung nakawan eh. Kaya lang, employment driven sila eh. Pag hindi ka tanggalin kita. Pipirma ka na lang, papagamit ka na lang. Pero pag pinalakas natin yung mga batas na kaukulan dyan sa corruption, I think, lalong magiging vigilant yung mga to. I'm sorry sir, hindi ko kaya ito. Ako mabibitay dito. Baka yung pa magsumbong. Attorney Vic, bago tayo pumunta sa ibang issue, ididikit ko na kasi corruption. Noong ikaw ay bumitaw sa pwesto o sinasabing dahilan, isa sa dahilan ng sinasabi ng ibang kampo na kaya hindi ka nag-resign pero tinanggal because of money issues na binibenta or tumatanggap para sa posisyon, bayad para sa certain possession sa pamahalaan, sa pagpili. Kasi kasama kayo sa pumipili sa mga nag-a-appoint during that time. Masasabi mo ba at natitignan mo ba sa mata ang bawat sinong magtatanong sa iyo na wala kang natanggap na pera para kapalit ng isang posisyon sa PBBM administration? Lahat kayo. Kaya kong kayong tingnan sa mata. Lahat kayo. Hanggang ngayon, kung totoo yan, ni isang kaluluwa, walang humarap at nagsabing, hiningan mo ko na, wag na yung tumanggap, malabo yun eh, hindi na totoo yun eh. Yung hiningan mo na lang, na hindi nakapagbigay dahil walang pera, pero gusto lang maglingkod sa gobyerno, yun lang eh. Wala silang mailabas dahil wala. Lahat ito'y paninira. Pati yung sa issue ng asukal, ako nagpahuli ng bandang huli, akin to yung shipment. Ako nagpahuli ng asukal. At napatunayan ko na higit na maraming asukal na ini-smuggle at nakatago sa mga bodega kesa doon sa 300,000 metric tons na linalaman ng sugar order, correct me if it's 3 or 4. 3. Ng sugar order number 3. Higit na marami yung landed at yung ini-smuggle. Fact of the matter, yung barko na nag-a-unload sa Subic, pinatali ko yun, yung term. Ibig sabihin, hulihin mo rin yung barko. Bakit ko ginawa yun? Mas mahal yung barko sa laman ng mga kargamentong smuggled na sugar. And I want it to serve as a notice to the whole shipper around the world, huwag kang magpapagamit ng smuggling dyan. Pati barko mo huhulihin, lugi ka sa binayad sa'yo ng shipper. Ako nagpahuli nun. And I have tapped the intelligence service of the armed forces of the Philippines in locating all of these smuggled sugars and yung mga asukal na hoarded.
Naka-record yan. Ako nagpahuli yan. Attorney, kamusta yung kampanya niya? Because you're rating, I think, 25 to 29 sa survey. Survey. 20, Kamusta po yeah. yung kampanya niyo ngayon? Well, tuloy lang ako. Alam mo naman namin, veterano ka na rin ng pag-cover ng kampanya. Mahirap ang independent candidate. But when I filed my candidacy, talaga naman, ang sabi ko, ang aking gustong kasama ay ordinaryong Pilipino para hindi tayo compromise pag tayo pinagpala at pagbigyan ng pagkakataon magsilbi. Dahil alam naman din naman natin na my loyalty really is to the Republic of the Philippines. Mahirap, maraming challenges, but it's a different thing when we are on the ground. Mainit siyang tanggap ng tao. Will it be enough to get me a seat in the Senate? Hopefully. Hopefully. Bakit ka ba talaga tumakbo? Ang sinasabi nila ay dahil nahikayat ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or dahil din sa kay PBBM? No, Bongbong is out of the equation sa aking pagdedesisyon. Pati si Pangulong Duterte, siya lang una nag-i-encourage sa akin. Kaya lang, kung tinitingnan namin, hindi tayo pwedeng walang magiging tunay at maisog na oposisyon. Wala na nga. Kita nyo naman kung paano pinasa yung budget Talagang sinalaula yung proseso, sinalaula yung ating saligang batas. That's not the way to go. 28 items, blanco, 241 billion pesos. Hanggang ngayon, hindi nila mailabas yung enrolled bill. Walang enrolled bill na may pakita. And then initially, sinasabi na kami nagsisinungaling, fake news. Bandang huli, iba na sinasabi nila Basta hindi kasalanan ng Malacanang yan, out kami dyan. Naglalaglagan na sila At nakakainsulto, yung isang pambabata, sinasabi ministerial duty lang daw yan ng technical working group. Really? 241 billion ministerial? Paano naging ministerial duty 241 billion blank? Pag blanco yan, it entails an exercise of discretion. You do not delegate something that has been delegated already to you by the Constitution. Tanging mambabatas ang pwede magpasa ng budget, hindi ang technical working staff. Bawal yun. Sir, dun sa campaign kick-off po sa Club Pilipino, I'm trying to figure out kung sino pinatatama niyo dito but hindi can enlighten me. Ang sabi po ninyo, kahit ako pinabili ng suka, may diploma ako at nakapagtapos ng kolehiyo. May certificate ako. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. The references, katawa. I like to see who you're referring to. Kasi you do not refer to college degree, certificates, and gold. Wala. You do not start your campaign by resorting to negative campaigning. Pagka-proclamation rally, di ba, dapat hayaan mo yung kandidato mo makipag-usap sa tao, sabihin, bakit ka dapat ikonsidera? Anong strength mo? Anong pwede mong ialay sa sambayan ng Pilipino? Ako nagulat, biglang binira. So ako naman, na-recall ko lang din yung aking happy childhood. Ilang beses talaga ako inutusan ng nanay ko. Lahat naman yata tayo sa bumili ng suka. Alam mo ba't ako nag-i-enjoy noon? Kasi yung sukli, hindi ka nagpaalam, pero pwede kang bumili ng chewing gum, ng popsicle, ng konting, kung ano man, yung chichirya ba, papayagan ka ng nanay mo. Huwag ka lang mangungupit. Deklara ka lang. Bumili ako ng ganito. Okay. Alam naman ng nanay yan Alam naman ng nanay. Pero importante, sumunod ka. Bumili ka ng suka. At walang masama doon. Yung pinatatamaan at sinasagot lang natin sila. Dahil yung mga kasama ko ngayon sa pagtakbong ito, mga abogado ito siguro marapat lang na i-correct natin para hindi naman tayo lahat ay nagagaslight. Ito'y malinaw na pag-gaslight at distract sa istorya. Ang storya ngayon, ang eleksyong ito, we have to understand what is at stake for this country, this midterm election. Ang usaping ito, it's a referendum. Tayo ba'y masaya? Dito sa unang 3 taon ng Marcos administration, mas mababa ba ang presyo ng bilihin ngayon? Mas mababa ba ang level ng korupsyon? Mas talamak ba o mas kakaunti ang droga? Kung sang-ayon kayo na mas mura ang bilihin, walang problema, di wag nyo kaming tingnan. Pero kung sa tingin ninyong mahirap na ang buhay, mag-isip-isip tayo. Ito, chance natin na baguhin yung sistema somehow. Sige, Let me just be a little bit naughtier lang in my question there. Basta't kaya ko sagutin, Kasi with the reference to diplomas and kolehiyo and certificate at ginto, I'm wondering, and I'm sure a lot of people are wondering, were you referring directly to the President? So, kasi siya yung nagsabi na mga
pinabili lang daw ng No, sugar. I'm talking about his past. I'm talking about the scandals that Diretsuhin mo na kasi, Di ba? diploma. May question No, dapat kayo diploma. nagsasalita ako sa akin para sa aking sarili. Ako may diploma, Ed. Graduate ako ng college. Kaya ko ipakita diploma ko. Graduate ako ng law school. At ako isang ganap na abogado. Meron akong certificate galing sa Korte Suprema. At ngayon, kung gusto nila sagutin yun, di sagutin nila. Sinasagot ko lang naman yung kanilang negative campaigning, tinutuwid lang natin. Na, basta ako may diploma. Kumpiyansa ako sa diploma ko, hindi ito gawang rekto. Okay, ididikit ko lamang kasi Pero yung bakit negative, diretso? you were saying negative campaigning during the last presidential elections. Ang strategy nyo ni PBBM, walang patol-patol sa negative, Agree. walang negative campaigning, di ba? Hindi kayo, wala kami narinig na Agree. birada nyo. Anong reaksyon mo ngayon na naririnig mo si Pangulong Bongbong Marcos na bumibira na? Well, bilang tao, naaawa ako Tingin sa mo kanya. siya yun or Ako naawa ako sa kanya. Meron siyang advisor. Naawa ako. He was Sa actually totoo lang, reading bilang the tao. speech, at He was reading kaibigan? the speech. Di ba, consider mo siyang dating kaibigan? So, Bilang tao na lang. Okay, bilang kahit tao, tayo how do you magkatunggali, feel? dapat yung humanity natin nandyan pa rin. how do you feel now na totally different now? Nakikita mo nang bumibira. Bilang kandidato, natutuwa ako. Dahil ayaw ng tao yung negative campaigning. Sinimulan niya, di mabuti. Bilang isang Kristiyano, maawa ka rin. Dahil nakita mo, binabasa eh. Binabasa mali. Pero kahit na mali yung binabasa pa rin. Hindi naman tayo nagsisiya doon sa misery of other or misfortune ng ibang tao. Hindi ko ugali yun. Kaya lang, magandang nagkakaganyan. Di sagutin natin. Sinasagot lang naman natin. Kasi pag hindi ka sumagot, isipin ng tao, lahat na binibintang sa'yo, totoo. Totoo. O di tutuwid lang natin. Importante, ang malinaw, siya ang nagsimula. Maituturing mo ba siyang isang kaibigan hanggang ngayon? Tapos na yun, Ed. Tapos na yun. Yung aming pagsasama nung tapos na. Sabi niya, never say never. Basta't ang akin kasi dumaan din naman ako sa isang madilim na malungkot na bahagi ng aking buhay. At iba yon basta't yung episode ng buhay kong yan, magkasama tayo Maano ba namang Nung namatay ang iyong ina. Oh yes, nanay ko yun Nanay ko yun. Lahat naman tayo May kurot pagka nanay. Kahit na simple salita ng condolences, Iba yan. walang nakarating sa'yo. Wala. So you were really hurt. Iba yan. Iba yan. Panghuli, bakit ka dapat tanggapin ng taong bayan bilang isang senador? Una-una, ako ay nagpapasalamat sa inyong tatlo sa pagkakataong ito. Ako ay umiikot sa mga iba't ibang lugar, sa iba't ibang programa, handang magpasuri, magpakilatis, magpatimbang, magpasukat. At kung sakasakali na ako'y pasado sa qualification or criteria ng sambayan ng Pilipino, nakikiusap po ako na pahiramin ako ng inyong mandato at ako'y dalhin sa Senado. At ngayon 2025, sabi ko nga, panahon na magdala tayo ng bago sa Senado. At eto tayo ngayon, kandidato, opisyal na aplikante, sana makonsidera ng sambayan ng Pilipino dahil tangan ko nga itong pagiging tunay, tapat at maisog na oposisyon at ganoon din sinusulong ko yung war on corruption. Hindi lang sa campaign slogan. Binanggit ko na ating amendahan yung plunder law, baba natin threshold from 50 to 1 million. Pagka nagawa na natin yan, bilang senador ninyo, isunod natin ang pagbabalik ng death penalty at taon-taon babantayan ko yung pagpasa ng ating tao ng budget nang hindi na maulit itong illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Thank you. Thank you po. Good luck. Thank you. Thank Good you. luck. Thank you. Thank you. Oh. So yan po mga kababayan, napakaganda po ng plataforma ni Atty. Vic Rodriguez. Sana maano ho natin siya, may lagay na ho natin siya sa Senado. At ito ho ay napakatapang na kailangan ho natin yan sa gobyerno mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa ating video? Mag-like at comment, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang mga balita mga kababayan. Maraming salamat po. God bless po.